Matapos ang aksidente kahapon sa Muñoz, Nueva Ecija, sinuspinde ng LTFRB ang 6 na unit ng Victory Liner na biyaheng Manila-Isabela. 1 buwan po ang suspensyong iyan. Maaari namang maharap sa reklamong sibil ang operator ng bus at tanker na nasangkot sa karambola. Ang mga kaanak ng siyam na nasawi humihingi ngayon ng tulong. May news to go si Mav Gonzalez. Napagalaman sa investigasyon ng pulisyan na mabilis ang takbo ng Victory Liner bus habang tinatahak ang madilim na bahagi ng southbound lane ng Nueva Ecija, Cagayan Valley Road. Doon daw bumulaga sa harap nito ang isang motorsiklo at nang tangkaing umiwas ng bus, nahagip pa rin nito ang motorsiklo. Pagsapit sa kabilang lane, sumalpok naman ang bus sa paparating na tanker. Patay ang driver ng parehong tanker at bus, pati na ang mag-asawang sakay ng motorsiklo at 5 pasahero ng bus na pa Metro Manila mula Tugigaraw. 2 naman sa 9 na nasugatan ang nasa ospital pa. Ang ibang pasahero ng bus na nakaligtas, nakabalik na sa Metro Manila pero hindi raw malilimot ang naranasan. Kitang-kita po namin kung paano yung nangyari sa kanila, kung paano naipit yung mga ulo, paano naipit yung mga katawan. Tumalon na po kami sa mga bintana na basag para baka sasabog na po yung bus kasi tumagas na po yung mga gasolina. Kaya lumabas na po kami doon, tumalon na kami sa mga bintana. Kabilang din sa mga nasugatan ang pahinante ng tanker at konduktor ng bus na ipinagtanggol ang bus driver. Basta nalaglag na lang ako bigla sa upuan sa tinutulugan ko. Siyempre pagbangon ko nakita ko mga pasahero sa gitna. Hindi pwedeng antukin yun kasi mahaba na yung tulog niya tapos hindi naman po agad nagmaneho yun, nagkape pa, nag-CR. Marami pa siyang ginawa, nagbarya ng mga pasaheros, nagbilang ng mga pasaheros. Kaya sa tingin ko, yung San Jose to Muñoz, hindi aantuin yun. Gulat nga ako Ayan na, mamatay na tayo. Ako nga si driver ko Mabilis yung takbo ng bus. Pero kami, mabagal lang kami kargada Pagising ko nga, sa baba na ako Nasa kakagulo na sila. Ang mga naulilang kaanak ng mga nasawi sa aksidente, hindi maitago ang hinagpis. Anak ko na driver din na tanker na driver ni Zapata sa Bagabag. Tumawag sa akin. Siya nagsabi sa akin, ala na si Tito. Kaya di ko sinabi nito, binasalubong kami tanker dyan. Sinyasan na lang. Di niya alam. Nag-aabang po ng bus papuntang Manila. Luluwas po. So yung mother mo ang luluwas? Opo. Ang mga kaanak ng mag-asawang nakamotorsiklo umaapela ng tulong. Pagbutin daw nila yung pag-aaral nilang mga bata na to para daw po kasi pag nawala daw po sila, yun lang daw yung ipapamana nila sa kanila. Ayon sa pulisya, maaaring magsampa ng reklamong sibil sa operator ng bus o ng tanker ang mga kaanak ng biktima para makakuha ng danyos. As to the number of casualties, ito yung pinakagrabe. Saka yung damage to property na na-incurred ng mga sasakyang involved. Yung civil liability ng owner ng parehong sasakyan, if ever na mapatunayang mayroong pagkukulang yung driver nila, although patay na, sila ang mananagot sa civil liability. Pero as to the criminal, extinguished na yun kasi namatay na kung may kasalanan man yung driver ng Victory. Tiniyak naman ng pamunuan ng Victory Liner na tutulungan ang pamilya ng mga nasawi at ang mga nasaktan sa insidente. Magsasagawa rin daw sila ng sariling investigasyon. Lahat po ng seminars at pagpapaalala sa kanila nandito na po sa amin. Ultimo nga po na mahaba ang buhok, bawal din sa amin, may bigote lahat. Kompleto po at lahat po ng dapat na nilang kumbagay kailangan gawin bago magmaneho ay napagsiseminaran nila. Ang lokal na pamahalaan ng Muñoz, Nueva Ecija, aayusin daw ang bahagi ng highway kung saan ilang beses na umano may naaksidente. Magpapasa kami ng isang resolusyon sa Sangguniang Panlunsod na malagyan ng mga signs na slow down, accident-prone area. At ang pinaka-importante, mapalagyan na rin ito ng ilaw para maliwanag at makita ito ng mga drivers habang sila ay nagdadrive ng kanilang mga sasakyan. Mav Gonzalez, GMA News.